Okay. Asan na tayo? Punta na po tayo ngayon sa punta na po tayo sa ating mga komento. Pwede na po kayong magbigay ng komento. Walang komento tong sa Facebook. And wala akong mababasa sa Facebook. Tapusin na muna natin to sa Facebook para nakakonsentrate na tayo sa YouTube. Wala. Hindi na naman lumabas yung comment sa Facebook. Pasensya na kayo, wala ako kahapon ng hapon kasi nga po naroon ako sa anong tawag doon? Chinatown. Masarap balik-balikan eh. Alam niyo kung bakit po? Kung bakit ako bumabalik-balik doon kahit na nahihirapan lang ako sa maraming tao. Doon po ako nagsimula. Yan po yung mga unang vlogs ko eh. Sa Chinatown. Kasabay po yan, yung mga unang vlogs ko yan. Naghahanap pa ako ng ano kaya magkiklik sa mga vlogs ko. Nagta-travel vlog ako yan sa Manila Bay, yung paglilinis. Yung paglilinis po ng Manila Bay, marami po ako dyan. Okay. Duterte forever. Salamat po sa lahat ng nagpakape. Zero po tayo. Pwede po kayo magpakape ha. Ayan. Good to know, Badong, that their followers are watching you. Have to thank them. They have learned and understand something today. Opo, marami yan, nakikinig dyan, nagbabantay. Okay naman sa akin yan eh. Basta ganito lang, no? Friendly lang. May sinabi kayong against sa mga Duterte, kinakailangan namin sagutin. May sinasabi kayong mga kabugukan na pinapaniwala nyo hanggang ngayon yung mga supporter nyo. Bagong Pilipinas, mahal na bigas. Mag-ingat sa airport ngayon kasi may modus na naman, palit bagahe. Well, surveys is good but the truth of matter, election is still very far. Move on till the days of reckoning is in front of all of us. Yan. Bugokis, talaga yung si Coach Ricky at si Coach Bukbuk. Play safe daw si Inday para wala pang 1%. Sa latest survey, iwan na po si Tulpo. Kung itatawag kay BBM ay asan na ba? Nawala. Ayun, Florenda, Fenwick, thank you very much sa 250 pesos na pangkape. Yan. Thank you very much, Ma'am Florenda, Fenwick. Kala nyo wala magpapakape. Wash out, gandang Caitlin, si Sir Coop. Yan. Kat Buelo, isa pa. Sir Coop, Caitlin, Yowers. Yung streetwise para sira best friend daw ni PRRD si Mon Tulfo. Tapos nilaglag na daw ni Mon si Tatay Digong. Ano ngayon? meron po ba, meron po bang bigat yung paglalaglag niya? Sino? Kuya Badong, di uling internet mo. Opo, pasensya na kayo. Si Lenny nga, rektang oposisyon, ginawa pa ding drug czar ni Tatay Diggs. Ito pa kaya na running mate talaga kahit pa sabihin na walang unit team. Anyari sa logic ni Coach Bukbuk. Kasi nga, ganun sila ka black and white eh. Kung hindi ka kakampi, yung pamilya mo hindi kakampi, dapat wala ka na rin. Di sabihin nyo sa Pangulo ng Pilipinas, hindi nila alam, kaya hindi tinatanggal, di ba? Mas malaki yung backlash sa BBM presidency, yung tanggalin mo yung best performing mong O wag na yun. Putya, talagang kitang-kita na gamit lang ang tingin nyo sa mga Duterte. Matapos kayong manalo, tatanggalin nyo na lang basta-basta. Nagpe-perform naman. Si Lenny kaya tinanggal, walang performance eh. Sila na ba ang bagong dilawan? Manlalaban ba si Digong? Pag inaresto, sana manlaban para exciting. Hindi talaga malamang to si Moki Panganiban. Hindi ito marunong makinig, no? Wala pong magaganap na arestuhan sa Pilipinas. Bakit? Wala silang jurisdiction sa Pilipinas. No? Si President Putin, matagal nang may warrant of arrest na in-issue ang ICC.
Hindi na po pinag-uusapan na aarestuhin ng kung sino si Putin dahil palpak na sila doon. Ayaw na nila madalawahan. Papadalawa pa ICC. Di magiging katawa-tawa na sila. Di ba? Para mag-imbis, good job, isama mo si Jul Vlogger, gunggong ka daw, Badong, isama mo, isa pa yan. Baka naman hindi naman hindi ko po sila kilala. Actually, si ano lang, si Abi lang, tsaka to si Coach Bukbuk ang worthy na ano. Kaya lang naisasama ko na tong isa, pandagdag din. Pandagdag din eh. Insay Cruz, masakit bang katotohanan? Yan. Caitlyn na gwapa. Hello sa iyo dyan. Wash out, tropang Evans. Serko, wala nagpakape kagabi. Drawing yaw. Boss Bas, itatawag na kay BBM ay si Bong o Bongsi pag si Inday Sara na ang nakaupo. Correct. Kasi kung paano bumaliktad kay Duterte yan na sinuportahan nila, paano nyo matitiyak kayo mga vloggers? Tanungin nyo muna yung mga yan kung paano nyo matitiyak yan na hindi babaliktad na suporta yan. Alam niyo yung mga taong baliktarin. Wala na sa kanila yung pagbaliktad. Hello, Sir Badong. Romantic moon washout. Money, Abe has sold this soul to Smugs, Tambakuting, and of course, to the devil. Sabi ni PRD, pag pumasok sa Davao ang ICC, isa-isa niya targetin. Yan. Kat-kat baliktad. Kung hindi dahil kay Sara, hindi makakabalik sa kapangyarihan ng mga Marcos. This ba yung mga taga Davao province kay BBM kasi sinabihan silang mag-request bago matulungan. Yan po ang bago ngayon. Kung ang katumbas po niyan, UR Romualdez. The president is an Aquino. Yari. 3 itlog sinibak ni Badong Gatong. Akala siguro nila tambay lang sa kanto, kuya. Di nila alam. Nakatapos ng 10 doctorate. Kita nyo? Miss Butterfly, wash out. Nasa ng mga classmates na bangag. Moki Panganiban. Sino naman ang aresto kay PRRD Aber? Wala naman pong ini-isyong warrant of arrest eh. Advance kayo kasi masyado sa balita. Sabi ko nga, panghilod kay Bukbuk. Thank you very much, OFW Hero, na nagbigay sa atin ng $199. Sabi ko nga, wala namang ini-isyong warrant of arrest. Paano arestuin? Paano magkakabarilan? Kahit nga merong warrant of arrest, nagsabi na nga po yung PNP, hindi nila susundin. Good afternoon po, Sir Badong. Yan po talagang napupuna ko, nakakalito talagang tungkol sa ICC. Sana totoo ang pahayag ni PBBM. Caitlyn, wala kang work. Kahit po hindi totoo eh. Kahit po sabihin nyo na bumaliktad si PBBM, paano yung PNP? Nagsalita na sila. Babaliktad. Ibig ko sabihin, mga marangal, maginoon tao yung mga yan. Manny Abia sold the soul. Yan. Ikaw ang best vlogger, Sir Buds. Gikan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kita ta puhon sa prayer rally sa Duterte supporter diri sa Cebu, Sir. God bless. O yan, makikita, kahit hindi ko pa po alam kung saan yun. Ano daw eh, sa may Plaza Ngatauhan ba? Plaza Ngatauhan, bago raw yun eh. Ang alam ko, BFF na ngayon si Smugs at Bukbuk. Pinangakuha niya ata si Bukbuk na papag-aralin ni Smugs. Yun na naririnig ko. Hindi naman tayo nagdi-deal sa chismis. Kahit ba ano eh. Wala po akong pakialam. Ano ba nangyari na sa dati nilang pinakamagaling? Si Pipi. Kuya Badong, kahit anong mangyari, si Lenny pa rin. Si Lenny talaga. Si Lenny habang buhay. Lundag Philippines. Kung saan sila kumukuha, doon sila kumikiling. Huwag nyo asahan na mananalo sa 2028 si Sara nyo. O, hindi po kami asa. Sa iyo kami asa, Manix, Biyernes. Kung ano sabihin mo, Manix, kay Manix tayo. Sino ba mananalo, Manix? Sige nga, sige na. Sabihin mo kung sino mananalo. Manghula ka ba? Kunyango ang tawag sa kanila. Advance happy, mga puso. Kasi ang bilis nila eh. Wala naniningil dyan sa mga yan eh.
ang bilis niyong baliktarin si PRRD, tapos kung makabanat kayo ganyan, ibabalik lang natin sa inyo. Kayo mga BBM supporter, alam ko marami pa po rito naniniwala kay BBM, no? Kayo po mga BBM supporter na nakikinig pa rin hanggang ngayon kasi kahit papaano naman, wala naman tayong bastusan dito. Kayo po magtitiwala sa mga vlogger na yan. Eh, vlogger po ni Duterte yan eh. Pinaliwanag na ba nila sa inyo kung bakit sila bumaliktad na? Bakit nila tinitira na ngayon? Kasi yung paliwanag po na akala nila political will yung ginagawa ni Duterte, hindi naman pala. Hindi po katanggap-tanggap yun. Binobola lang nila yung mga tao. Ayoko kayong binobola eh. Ako, totoo, sinuportahan ko si Marcos. Tapos, dahil una sa unit team, ikalawa, sinabi niya, itutuloy niya eh. Ngayon, hindi na niya tinutuloy. Good day, Sir Badong. Sir Bas, di ba may statement na si Sec Remulla about ISIS's relevance to our country? Paulit-ulit na nga po sila ni Pangulong Marcos. Pero dahil nga binubuhay nitong mga vlogger ni Pangulong Marcos din, hindi ko lang alam kung si Pangulong Marcos talaga yung kanilang sinusuportahan o yung leader ng merong resolution na papasukin yung ICC. Sir Baz, Boss Baz, baka nasa payroll na. Wala akong pakialam sa payroll nila eh. Hindi importante sa akin yung importante yung sinasabi nila. Kasi yung payroll, akusahan natin sila na bayaran, mamaya hanapan tayo ng patunay. Wala naman po akong pakialam kay bayaran sila o hindi. Yung sinasabi nila ang binabanatan ko. Hindi po yung pagkatao nila. Yung laman po sa pagitan ng dalawang tenga ang importante sa akin. Hindi po yung laman ng kanilang bulsa. Di ba? Pero, kung kinakantsawan nyo yung pagpapakape ko, na sinasabi nyo dapat hindi nagpapakape, there's something wrong. Kasi ito po ang paraan ni YouTube para kumita yung mga vlogger. Ngayon, kung sinasabi ninyo na dapat hindi nananawagan na magpakape, yun nga ang pwede nating maging, bakit ayaw nyo kumita sa YouTube? Di ba? At least si Ninyo, umaamin niya na hindi siya kumikita sa YouTube. Kasi hindi nga kikita, pag panayamura mo, ganun kalulutong eh. Hindi siya nagmo-monetize. Umaamin siya na hindi siya nagmo-monetize. Bakit kayo? O, tanungin nyo si Ninyo kung saan siya kumikita ng pera. Masasabi niya. Kayo, saan kayo kumikita ng pera? Kung hindi kayo nagmo-monetize. Parang pinalalabas nyo kasi masiraan nyo lang yung pakape ko. Pinalalabas nyo na masama magpakape. Hindi po. Yan po ay feature ng YouTube para pakitain. Kasi sa totoo lang, kumikita rin po ang YouTube sa aming mga content creator. Kung hindi na kami kikita, bakit pa kami magko-content? Maliban kung kumikita ka pag nagko-content ka nang hindi galing kay YouTube. O, di ba? I'm late kung hepat choice sa lahat, sabi ni Ram. Adongkay. Sayang lahat ng boto namin kay PBBM dahil ngayon parang si Lisa tamba na mumuno. Neneng Tisay, hello po. Alam nyo, yan yung pagkakaiba natin, no? Ako kasi, as a leader din eh. Yung pananaw ko nito as a leader eh. Wala pong, maring di kayo maniwala eh, no? Hindi po pwedeng hindi. Tignan nyo sila Tatay Digong, sila Baste, sila Pulong. Maliban kay Pulong kasi galit siya sa leader nila. Hindi po pwedeng ang sisisihin nyo yung asawa o yung mga followers lang, di ba? As a leader, kung meron nakikita, leadership po yan. Hindi po pwede na iligtas nyo yung no? Money, Abby, money. Ram, good PM sa'yo. Kasalanan ko lahat ni Inday. Kung hindi siya kumampi doon sa mga Marcos, di sana wala tong gantong problema. Kung hindi siya kumampi, hindi siya tumakbo. Yun po yung hindi niya pagtakbo bilang presidente, hindi lang po yung pagkampi. No? Ayaw niya. Ewan ko kung bakit
Baka totoo siya sa sinasabi niya, maliliit pa anak niya. Basta bigas mahal. Good PM. Naalala sa San Miguel Commercial, Rachel Lobanco. Sabado nights. Romantic mo, magandang hapon. Kuya Badong, ipokrito pala sila. Gamit ng kasikatan ni Tatay Digong para tumaas subs. Correct. Sabihin nga nila na hindi sila Duterte vlogger nun. O, tanungin nyo yung mga BBM. Magtanong lang po kayo, Bib, talaga ba Duterte vlogger ka? Pag dininay nila yan, putya, bolahan na yan. Huwag manisi ng iba. Leader talaga ang lahat na may sala. Sa school groupings, leader pinaggagalitan ng teacher. Kat si Amy Marcos mismo ang sabi kung hindi nakipag-team up si Sara, hindi makakabalik ang Marcos. Boss, walang magpakape sa kanila kasi wala naniniwala. Iyakin mga yan, BBM vloggers. Hello, Joris. Taga rito ka pala. Bumanat ka rin kagabi kay Coach Jarrett. Nakadalawang ads na ako sa iyo, Badong. Kumita ka na sa akin. Si Bading, simple lang yan. Maka-BBM po siya. Si Bading. Si JDB nakipag-collab na sa mga tanga na tambaliktarin vloggers. Hindi ka kinaya, Boss Buds. Kuya Badong, may live si Coach Bugokis na hibang daw si Digong. Bagsak daw Mindanao dahil sa kanya. Ito pa po, no? Itong problema sa mga yan, no? Ang presidente po, si BBM. Lahat po ng pangyayari ngayon, okay lang po kung isang buwan pa lang eh. Nagtataka po ako pag meron pong mga nagaganap, sinisisi nyo pa rin si Duterte. Kung sisisi nyo si Duterte, edi lutasin ni Duterte, gusto nyo? Siya pa rin ang lulutas? Wala po kayong yan yung problema eh, no? Kaya hindi po, dilaw na dilaw pong attitude yan. Si Cory, 6 na taon wala nagawa sa bansa, sinisilang po si Pangulong Marcos. Si Pinoy, 6 na taon wala nagawa, sinisilang si Gloria. Ngayon, wala kayong gagawin, sisisayin nyo si Duterte lang. Wala na yan, laos na yung mga ganyang estilo. No? Nabenta na yan ng mga Aquino. Bumenta na yan. Kung may nagaganap ngayon sa bansa, wala na pong pakialam dyan yung mga Duterte. Kung gusto nyo pong isisi sa Duterte, di ipalutas nyo sa Duterte. Hindi nyo, aaminin nyo ba na hindi nyo kayang lutasin? Yung sa mga supporter po, simple lang eh. Isisisi nyo sa Duterte. Di bumigay na kayo. Kasi kung sinabi lang ng presidente ngayon na pag ako nanalo at may problema, isisisi ko kay Duterte, sino boboto dyan? Hindi po pwede yung pindot na. Ang susunod na presidente ng kung sino susuportahan ni PBBM. Wow. Alexander Dorian. Po, laging pulutan niya hindi naman po sila sikat eh. Gusto nila pasikatin dito. Huwag niyo na po pasikatin yung mga wala naman pong bilang. Tignan niyo po muna yung mga views nila. Siyempre, titirahin rin lang natin yung malalaki na po views. Kuya Badong, baka pag presidente na si Inday, magkita-kit. Hindi po mangyari magkikita-kita kami kasi hindi ako pupunta baka hindi ako makapunta na Malacanang. Sila tsak naroon na. Binabanatan na si Marcos. Tandaan nyo kayong mga BBM supporters. Delikado yung mga ganyang vlogger. Puring-puri si Duterte niyan. Ngayon, kung makabanat kay Duterte, wagas. Kahit hindi nila pinapaliwanag, bakit nila binabanatan ngayon? Paano pag hindi na si Marcos ang presidente? Doon kayo kabahan. Hintayin nyo. Bats, meron ba sinisi si FPRD noon? Wala po. Trabaho lang. Kuya Badong, malaking channel, Paukas, Bugokis, Kaya sinisisi nila si Tatay Digong kasi na-miss nila yung leadership niya. Kaya walang jumpy, naninira nila. Atat na atat silang bumalik si Tatay Digong, mga tanga talaga. Totoo naman eh. Biruin mo, bumaha ngayon,
Presidente si Pangulong Marcos ngayon sa Davao de Oro, ang sisisihin yung nagdaang Pangulo ng Pilipinas. Laging issue ng ibang vlogger yung 51 billion, bakit hindi ang COA tanongin nila? Ray Camaga, yung 51 billion, tanong mo sa DPWH, inamin nila yan. Oh, yan nga, alam naman nila DPWH ang umamin. Alam nyo ba na DPWH na pondo yan? Bakit hindi nyo tanongin yung DPWH kung may napatayo sila? O, katulad ngayon, 75 billion, 73 billion, Davao City. Bakit wala nagre-reaction? 73 billion, 51 billion, ang tindi na reaction nyo. Bakit 70, etong ano nila, etong reaction nila, makinig lang kayo 51 billion. Dahil presidente si Tatay Digong, binuhusan yung Davao City ng 51 billion. Ano yan? 3 taon yan, di ba? Yung last 3 years daw ni Tatay Digong, binuhusan niya ng 51 billion. Paano to? 1 taon lang ni President Marcos, binuhusan yung Davao City. Davao City lang pala. Ng 73 billion. Paano yan? Sabihin nyo, kay Pulong din yun. Kasi Davao City, kung sino man yung congressman dyan sa Davao City, binuhusan po ni Pangulong Marcos ngayon. Magreklamo kayo. Bakit nagbigay ng 73, bakit kumuha ng kontrata na 73 billion si Pangulong Marcos dyan para sa Davao? Aba, magreklamo kayo. Walang reklamo, di ba? Bakit? Bakit walang reklamo? May proyekto kasi. Tanong nyo kasi kung may proyekto ba yung 51 billion na 3 taon. Ngayon po, 1 taon lang, 73 billion. Nanonood ba kayo ng balita? 73 billion pinirmahan ni Pangulong Marcos. Kumuha siya ng kontrata ng China. Naku, doble na. O di pro-China pala si Pangulong Marcos. Nagbigay na 73 billion. Naku, ano yan? Angal na, mga congressman. Nagbigay si Pangulong Marcos ng 73 billion sa Davao City. Bakit walang umaangal? Bakit walang umaangal? Ikalawa, sa China galing. Bakit walang umaangal? Bakit walang umaangal sa inyo na nagbigay siya galing sa China 73 billion na kontrata sa Davao City? Bakit po walang umaangal? Kasi Marcos, lahat ng gawin walang angal. Pero lahat ng gawin ng Duterte, mas malaki. Ano po mas malaki? 73 1 taon, 73 billion na 1 taon o 51 billion ng 3 taon? Teka, magkukwenta ako dahil 3 taon. Mas malaki yung 73 billion ng 1 taon. Bakit po umaangal kayo na may 51 billion na binigay yung dating Pangulo dito sa Davao City, 3 taon yun, hulugan. Ngayon, 1 bagsakan, nagbigay po yung Pangulo ng Pilipinas ngayon ng 73 billion sa Davao City, 1 bagsakan. Bakit walang umangal? Di ba? Di ba? Nakaka... Sir Buds, dati ay avid subscriber ako ni JDB way back, pero digong pa siya nun. Dami niya negative comments sa'yo. Ano kaya report mo siya ng copyright violation siya? Alam niyo po, ayan tao na yan. Dito nagsimulang kumuha ng mga subscriber yan . Pumapasok dito yan. Tapos nag-iimbita. Pagkatapos ni Boss Badong, doon naman kayo sa channel ko. Kaya nakakadalang sumuporta ng mga vlogger . Gagamitin yung channel mo para makakuha. Pag nakakuha na, titirahin ka na. Kuya Badong, yung isang vlogger na gumagamit ng video mo, may score kagabi, ginamit video mo nakahubad, magkanor, galit na galit si Sidigo, sa Sidigo. 51 billion, 3 years, 74 billion, 1 bagsakan. Ano na mga tambalik-taring vlogger sa China pang kontraktor? Bakit wala kayong angal?
Hindi kayo consistent sa pag-angal eh. Di ba? Kinakatwiran nyo, anak kasi ng presidente, kaya binagsakan ng 51 billion. Ngayon, binagsakan ni Pangulong Marcos ng 73 billion. China pa galing. China pa kakontrata. Puta, dalawa na yun. Dalawang tinututulan nyo. Anti-China kayo. Antay kayo sa pagpupondo sa Davao City. Wala kayong reklamo ngayon. Ibig sabihin, yung ginagawa niyong pagrereklamo, walang katotoran. Depende. Nung ang nagbigay yung Pangulong Duterte, okay lang ay banata natin. Pero pag si Pangulong Marcos ang nagbigay ng 73 billion sa Davao City at inutang pa sa China, hindi pala inutang, galing pa sa China, kakontrata niya pa China. Bakit hindi kayo sabihin na, bakit sa Mindanao pa dinala? Bakit hindi na lang sa Luzon? O sa Visayas, di ba? O di ba? Di ba? O di ba, di ba, di ba? Yun na nga ang paulit-ulit kung yun na nga ang paulit-ulit nating sinasabi. 51 billion, sino nagsabi meron silang pondo nun? DPWH. Eh di tanong nyo sa DPWH kung ano nagawa. Kung ayaw nyo pumunta sa DPWH, COA report, tanong nyo kung may anomalya. Sa tingin nyo ba makakaligtas pag may anomalya? Makakaligtas yan sa mga makabayan black? O, di ba? Di ba, di ba? Ngayon, 73 billion. Kontrata galing sa China. Sa Davao City. Bakit walang umaangal? O, di ba? Pinagluloko kasi kayo ng mga vlogger nyo eh. Eh kayo naman ayaw nga, 51 billion nga. Eh, dapat kaya. Sa totoo lang, para nyo lang masabi na may anomalya, meron kayong binibintangan na nagnakaw, para nyo masabi na may ninakaw, merong mga testigo. Nakita ko po yan eh. Ang hirap ipaliwanag sa mga bugokis eh. Yung mga vlogger nyo, posibleng matalino, posible rin talagang bugok. Sa mga nagsasabing pro-China si Kuya Badong, kinukundin ako. Hindi marami siyang punto na tama sa sinusuporta ng mga documents or news ang pinagkakatiwalaan tulad ng UNTV. Sino ba yung sinasabi mo, Baro? Di na ako nanonood sa mga vlogger ng mga ampaw. Para kasing may salte, kuya. Mga bugok giyatay. San sa Red Doors ka nag-prayer meeting? Miss Butterfly. Kalokohan mo din, Lovely Scent. Okay lang kumontra ka, wag mo lang murahin ang host. Minura na ba ako? Tanggalin nyo na yan. Josun, USA, MLSO. Sunog na sunog sa'yo, Boss Buds. Kasi totoo naman eh. Pinagmamalaki pa nila, 73 billion. Isang bagsakan, 73 billion. Kontrata, galing pa sa China. Wala silang angal lahat. Pero 51 billion na 3 taon, hulugan. Bakit may 51 billion? Hindi nila kinokontest yun. Kuya Badong yan, si Kuts Bugok Bokbok, hinamon ni Buangson ng debate para daw lawyer versus law student. Di pumayag, baka hamunin ka debate, Kuya Badong, magkano kukubrahin mo? Puta. Brad, baka yung 3 itlog plus yung vlogger ng Bicol, high blood na siguro sa'yo ngayon. At yung nagngangalang hindi ko po kilala yung Mima na yan. Now, I'm excited what's the response to you, Bad, sa mga vlogs nila. Isip-isip sila ngayon. Kasi ayaw nilang tantanan yung mga Duterte. Kami, okay lang na vlog kayo, vlog kami. Di ba? Sorry tayo. Kaya naman may naniniwala sa inyo dahil napaniwala nyo na kayo pinakamagaling.
Ngayon, direkta kong sinasabi na bugok kayo. Ayan, no? Dito tayo kay Badong pang matalino. Hindi naman sinabi kong matatalino lang nanonood. Pwede namang hindi kayo matalino nung nagsimula kayo. Tumatalino na kayo rito eh. Libreng edukasyon mula kay Badong. Ang propesor ng bayan. Kuya Badong, tanong lang. Ano masabi mo sa inahandang 3,000 pulis para bantayan ng 30 katao rallyista sa EDSA kasama ang 50 pirason lang? Sir Bans, ang galing mo mang asar. Sir Bans, tama lang na si Digong ang tawag kay PRRD dahil ang meaning nito ay brightness and good fortune, positive. Yung si ba? Yung si kahulugan, ano? Yung kahulugan ng si brightness and good fortune. Yun pala yun. Hindi ko alam eh. Mamili lang talaga na babanatan, mga selective ang prinsipyo. Kasalanan ni Lisa pumunta sa Chinese New Year, di tuloy nabanatan si Inday. O yan pa isa, di ba? Nung una nagsalita si Sara Duterte, ito hindi pa nila sinasagot eh. China-challenge ko kayo, lalo na kayong 3 bugok. Nung una nagsalita si Sara Duterte, inulan yan ng pro-China, di ba? Nagsalita ng Chinese. Bakit nung Chinese New Year celebration sa Chinese Embassy, wala tayong narinig na pro-China si Sara? Bakit? Kasi guest si First Lady. Hindi ko sinasabing masamang maging guest. Hindi ko nga sinasabing masamang makipagkaibigan sa China. Kayo kasi yung sinasabi nyo sa tao, masamang maging kaibigan ng China. Ang sabi ko nga, di ba? Friends to all, enemies to none nga eh. Alam niyo yung ibig sabihin ng friends to all, enemies to none? Lahat kaibigan, walang kalaban, para kasi kidlat. Kaibigan ng lahat. Kaibigan yung tapat. Ako si kidlat. Kanta rin yan. Di niya. Isang hindi sumikat na kanta mula kay... Magaling lang si Sir Vance at may kapugihan. Badong lang ang malakas. Ibig sabihin lang ay effective vlogger ka dahil pinagkakabahan ka ng labokbok ng content. Kung walang knowledge, walang power, Boss Badong. Correct. Knowledge is power. Na-late ako. Lisa Mau at BBM Mau. Yan magiging tawag nila malamang. Nagising si Caitlyn. His Excellency. Boss Bas lang sa kalam. Nag-alala Lydia de Vega nga raw. Natakot sa tanong. Matindi epekto ni Inday sa kanya. Baka kapag sa 2028, President Inday na, bleng-blong na tawag nila kay BBM. Magduda po kayo. Ako, wala po akong pakialam dyan sa mga yan kung ano magiging career nila after. Pero kayo magduda. Di ba? Badong content for money purpose only. Magkano lagay ni Andanar sa'yo? Mang Kanor. Mang Kanor, mukhang alam mo kung sino nagbibigay, no? Mang Kanor, gagawin na kita. Ito, naririnig ng lahat na 1,573 live viewers natin. Ikaw, Mang Kanor, ay aking, anong tawag doon? Binibigyan ng kapanyarihan na mangolekta para sa akin. Hati na lang tayo. Akala mo ba hindi ako mukhang pera? Mukhang pera ako. Gusto kong magbayad sila sa akin. Wala nagbabayad eh. Wala nagbabayad sa akin. Bayaran nyo naman ako para naman may kabuluhan naman to si Mang Kanor ng mga sinasabi niya. Di kailangan magaling mag-English para paniwalaan. Kailangan consistent katulad mo, Boss Buds. Puta, consistent sila eh, di ba? Isang araw, pro-China si Sara Duterte kasi nagsalita, bumati ng Happy New Year din yata yun eh. Di ba? Sa Chinese. Tapos ngayon, bumati uli siya ng Chinese. Palipad na babush mga yawa. Nagsalita rin ng Chinese. Hindi na siya pro-China. Kasi pag pro-China siya, pag binanata nilang pro-China, bakit naroon si Lisa?
Si First Lady, di ba? O, yari sila. Kaya hindi nila pwedeng yun po yun eh, yung inconsistency ng kanilang mga banat. Binanatan nila yung 51 billion, 3 years hulugan, dahil binigyan ng budget yung Davao City. Hindi nila binabanatan si Pangulong Marcos ngayon na nagbigay ng 73 billion worth ng project. Ngayon, 2024, pinagmamalaki niya sa dyaryo, nakakontrata pa, China pa kakontrata. Bakit hindi nyo banatan? Doble-doble. Mas malaki sa 51 billion. Sa China pa kumuha ng kontrata. Binigay sa Davao City. Gigil na gigil kayo sa 51 billion. Sa 73 billion, hindi kayo magagalit. Di ba? O, di ba? Nakaka-PI naman yan. O, di ba? Di ba? Di ba? Nakakapu. Wala silang pinagkaiba sa mga politiko na kung sinong presidente, lipat sila ng partido. Yan talaga pasagot nyo sa kanila. Bakit palipat-lipat kayo? Kayo ba'y politiko? Sa mga nagsabi mukhang pera si Kuya Badong, totoo po yan. Kayo na mangolekta. Nasan ka na, Mang Kanor? Inulit-ulit mo pa, ikaw na pakokolektahin ko. Sinabi mo pa si Mike, anong pangalan? Si Andanar, nako, putya. Wala sila. Tanda ko ang mga vlogger na bumanat kay Sara, pag presidente na si Sara at bumaliktad kay Sara. Black ko talaga yung mga vlogger na yan. Kuya Badong, kilala mo yung Mang Kanor na yon? Wala akong bala kilalanin yan. Kanselado na passport ni Kong Tebes. Post-bus mukhang history repeat itself kung ano nangyari kay President Estrada at BP Gloria. Baka ganun din mangyari kay PBBM at BP Sara. Long-term press for BP Sara. Kuya Badong, tanong lang, anong birthday wish mo kay Manong Enrile? Ang unang nagbitaw ng ibon sa kasaysayan. Ang birthday wish ko po kay Manong Enrile ay share your blessings. Ano po sekreto? Hindi. More histories. Tawa ko ng tawa. Biruin nyo. Ito katotohanan na. Pinanganak daw si Manong Johnny. Buhay pa si Aguinaldo. Ibig sabihin lahat po ng presidente ng Pilipinas. Existing history ng presidente ng Pilipinas. Inabot po ni President ni Manong Johnny. Mula kay Aguinaldo, kay Quezon. Aguinaldo, Quezon. Hindi naman niya inabutan si Aguinaldo na presidente, pero inabutan niya para buhay pa. So inabot niya lahat. Inabot niya lahat ng presidente ng Pilipinas. Ganun po katibay si Manong Johnny. Lahat ng presidente naabutan niyang buhay. Before I avoid you, but I notice your good gut direction with right point of views. Maraming salamat kay Chodoro Abesia. Solid DDS lang, no Marcis again. Utos sa mga trolls ngayon ay gatasan ng issue na paghiwalay ng Minda. Nagkakalat sila sa comment sections upang malihis ang topic ng mga DDS vloggers. Mga kapatid, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Badong Aratilis po. Paalam. Bye-bye. Thank you very much. Bye.